Yes po, muli po isang magandang araw sa lahat. 4 years term, postpone. 6 years term, postpone. 4 years term, pero ang mga mananalo ang makikinabang. Pag-usapan po natin alin po sa tatlo ang mangingibabaw sa BICAM. Sa mga bago pa lamang po sa aking channel, please subscribe po. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated. Lalong-lalo na kung gusto po rin nyo ng mga ganitong usapin at pakilike and share lang po ang videos. So, yan nga po at hanggang sa ngayon po ay wala pa rin pong bagong batas na naipapasa o nagiging Republic Act. At yan po ay pag-uusapan pa. Magko-convene po sila mamaya ay maaring matapos na po ito at magkaroon na po ng resulta. Abang-abangan lang po natin. Dahil magkaiba po ang version ng dalawang kapulungan. Ang mataas na kapulungan o Senado ay 4 na taon po at postpone ang gusto. Samantalang ang Kongreso naman po o mababang kapulungan ay 6 na taon at postpone. At ang LEDAC naman po na isang napaka-makapangyarihang konseho ay 4 na taon naman po at tuloy ang halalan. So, marami pa po ang maaaring mangyari kung sakali man po na matuloy na mamaya ang pagsasanib puwersa po ng dalawang kapulungan. Wala pong nakakasigurado kung ano po yung mapapag-usapan dito. Yes po, marami po ang maaaring mangyari. Yung worst case scenario nga na sinasabi ko na maaari pong hindi po natin inaasahan ang lalabas at maaari pong yung inaasahan natin ay hindi po mangyayari. So nasa BICAM na po yan, nasa kanila na pong pagpupulong yan. Kung ano po yung maaaring maaprubahan kung meron man. At paalala lamang po, hanggang sa mga sumandaling ito ay patuloy pa rin po na nagpiprepara ang COMELEC po. Tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang paghahanda. So, sa July 1 po ay tuloy na tuloy pa rin po yung registration, pagpaparehistro po ng mga bagong botante, magpapalipat, magpapaayos po ng bagong data. So, ayon nga po kay COMELEC Chairman Garcia na kung sakali man po na hindi matuloy, ang halalan ay hindi naman po apektado o makaka-apekto ito sa mga bagong botante o sa mga magpapa-rehistro. So, ito nga pong Supreme Court ruling na nagtakda ng halalan sa December 1, 2025. At hanggang wala pong bagong batas ay hindi po titigil ang COMELEC sa paghahanda. At tiyak naman po na kapag meron na po na talagang batas na nagpo-postpone po, nagpapahaba ng termino ng mga nakaupo man o ng mga mananalo, alinman po dyan ay COMELEC po ang opisyal na maghahayag ng kung ano man po yung magiging bagong batas. Sakali naman po na walang maging batas o wala silang mapagkasunduan, ay yun nga po, tuloy yung halalan sa December 1, 2025 at 3 taon po at 3 termino ang nangingibabaw pa rin. Sana po kahit papano ay nakapagbigay tayo ng saya at lungkot. At muli po, nagpapasalamat sa pangunawa po ng iilan. At sa mga nanlilibak naman po ay bahagi po ito ng malayang talakayan. Coiners Ring.